ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, pag-umpisa naman natin sa banal na misang ito, atin munang alalahanin ang ating mga kasalanan at ito'y ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo natin makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong 3 buwan nang umalis sila sa Ehipto mula sa Refidim. Nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap, nang marinig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa, sapagkat ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao." Kinaumagahan ng 3 araw, nagkukulog sa bundok ng sala sa labat na kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang lisak tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao ay pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinakyat niya roon si Moises. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na naluklok sa maringal mong trono, karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay, karapat dapat kang purihin
at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan, at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo nang malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Propeta Isaías na nagsasabing, makinig man kayo ng magkinig, hindi kayo makakaunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sa akin at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong narinig, ngunit hindi ito napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo kapatid. Mga kapatid, special po para sa akin ang araw na ito, sapagkat ngayon pong araw ay ipinagdiriwang ko ang 32nd anniversary ng aking sacerdotal ordination. Medyo matagal na rin po, mahigit ng 3 dekada, 32nd anniversary. Kaya hinihiling ko ang inyong panalangin para sa akin na ako ay patuloy pang makapaglingkod sa Diyos bilang kanyang lingkod na pari. Mga kapatid, sabi nga, Jesus is a great storyteller. Kung maalala natin, ito po sa medyo senior na, noon po, meron pong show sa TV na ang title ay Mga Kwento ni Lola Basyang. At ang mga episode dito ay yung mga kwento kung ano ang mga alamat, ano ang pinagmulan ng mga bagay-bagay. Kaya ito po ay kumukuha ng interest, lalo na sa mga bata. Sayang nga lang at natigil ang palabas na ito. Mga kapatid, kahit nung kami elementary, tinatamad kaming makinig sa leksyon ng aming guro, pero pagka storytelling time na, ay doon kami ginaganahan at doon kami nakikinig. Kung halimbawa, ang alamat ng prutas, no? Ang alamat ng langka, ang alamat ng pinya, at sari-sari pa. Na kung saan ang iba ay kapupulutan natin palagi ng aral. Sa mga kwento noon, lagi natin itong kapupulutan ng aral. Sa ating ebanghelyo,
bakit sa pamamagitan ng mga kwento o talinhaga ang paraan ni Jesus? Una, ang paggamit ng mga kwento at mga imahen ay isang napakagandang paraan ng paghahatid ng anumang mensahe na ginagamit sa anumang pagtuturo at lalo na sa bibig ng nagtuturo. Ang isang imahen ay nagsasalita ng mas malakas kaysa anumang pagsusuri. Ang isang kwento ay tumatatak sa isipan ng mas matagal. Ito'y natatanim sa isipan ng mga nakakarinig. Partikular na ang banal na kasulatan at ang pagtuturo ng mga Hudyo ay puno ng pagtuturo sa pamamagitan ng mga kwento. Mula sa kwento ng paglikha, kita naman natin may ilang version ng creation story at ng kanilang patuloy na paglalakbay bilang bayan ng Diyos. Pangalawa, ginamit ni Jesus ang mga kwento hindi upang maipahayag lang ang mabuting balita at maintindihan nila ito, kundi ito'y patuloy na maging pagkakataon nila para pagnilayan sa kanilang araw-araw na buhay ang kanilang narinig. Minsan nalimutan na ang aral pero ang kwento ay naalaala at bumabalik sa kanila kung ano nga ba ang aral ni Jesus na sinabi niya sa pamamagitan ng mga talinhaga o kwento. Di ba ngayon, mas pamilyar tayo sa mga aral ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos dahil sa kanyang mga kwento at dahil sa mga talinhaga. At kung babalikan natin mga kapatid sa lumang tipan, no? Ang lumang tipan po ay nag-umpisa sa tinatawag nating oral tradition. Daan taon bago na isulat ang banal na kasulatan, ang lumang tipan, ang mapanligtas ng Diyos ay nagpatuloy sa pamamagitan ng kwento, oral tradition. Kaya nga ang mga Israelita ngayon ay alam ang kwento ng pananampalataya at ang kwento ng kasaysayan ng kanilang kaligtasan hanggang ngayon, mga kapatid. Kahit sinong Hudyo ang inyong matanong, they know their story, they know their history. Sabi nga po ng kaibigan kong isang Hudyo, meron po akong isang kaibigang Hudyo na nakatira sa Chicago. Sabi niya, ang Kristyanismo ay 2,000, mahigit lamang 2,000 taon. Pero ang amin, ang Hudaismo, ay mahigit na 4,000 taon. At napakayaman dahil nauugat nila ang kanilang kwento kay Abraham. Natatandaan nila ang kanilang kwento 4,000 taon pabalik. Minsan tayo, kahit yung ebanghelyo ng isang linggo, ay hindi natin matandaan. Sa bagong tipan, sabi ko nga, Jesus is a great storyteller. And stories are always powerful, especially Jesus' story. The message is conveyed powerfully and it leaves the listener to ponder deeply of the meaning of the story she heard. And then it moves them to deeper reflection, challenging them into action. Kaya mga kapatid, halos ang ebanghelyo natin, kung babalikan natin, ay sa pamamagitan ng talinhaga, kaya marami ang nakikinig sa kanya. Pinagkakalipumpunan palagi siya ng mga tao dahil sa kanya mga kwento. Ang iba ay naintindihan agad ng nakikinig. Ang iba ay matagal bago mapagtanto, pero ito ay isang makapangyarihang paraan para pagnilayan ito ng nakikinig at iayon ang kanilang buhay ayon sa aral ng kwento.
Ang ebanghelyo ay kwento ng mga ebanghelista tungkol sa kwento ni Jesus. Nawa ito ay kapulutan natin ng aral at magtulak sa atin na mabuhay ayon sa ebanghelyo, sapagkat ito ang tinatawag nating kwentong may kwenta. Magsitayo tayo para sa panalangin ng bayan. Idulog natin sa Diyos ang lahat ng ating pagsumamo at panalangin, at sa bawat panalangin ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pananampalataya na maging pangunahin si Kristo ay mamala sa buhay ng simbahang Katolika at ang sambayanan nawa ay mahubog sa pagsunod sa aral ng pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapadama ng Diyos ng kanyang presensya ay maranasan nawa ng sangkatauhan at ang pagpapaghari inawa ang hinirang na lider sa kanilang pinamamahalaan ay ang pagpapahalaga sa tunay na diwa, kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapahalaga kay Kristo ay ang kining biyaya ng mga taong nasa gitna ng pagdurusa, bunga ng iba't ibang uri ng pagtitiis, at maging matibay nawa ang kanilang pananampalataya sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapahalaga sa pakikinig sa aral ni Kristo ay dumaig nawa sa ating paghahangad sa mga material na yaman at maisagawa nawa ng ating pamilya ay ang magbahagi ng pagmamahal sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ang kanilang naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama din natin sa panalangin ng mga kababayan nating biktima ng patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Naway madama nila ang presensya ng Diyos sa kabila ng kalamidad na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para maragdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit iniaalay namin sa iyo, itong tinapay nagbibigay buhay, itong kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang na namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po, peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, gaalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati namin pagka makasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pumbanal na misa ay atin ang naialay. Humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat. Salamat sa Diyos.